Welcome to our first video tutorial sa subject na Computer Programming 1. So, ang topic natin ngayon is how to create our first C# program using console. So since sa programming 1 tayo, so start tayo sa console. So, I hope na nabasa niyo yung module natin sa computer programming, yung module 2. So, doon makikita nyo or na-state doon kung paano mag-start ng programming using C#. Okay, gamit pa rin yung Microsoft Visual Studio. Pero, bago kayo mag-start ng programming, make sure na na-install nyo yung Microsoft Visual Studio 2010 or higher. So, yan yung kailangan natin para gumawa ng program using C#. Okay. So, dapat na-install na yun sa mga laptops or computer ninyo para pwede na tayong mag-start or pwede na kayong mag-start ng mga exercises. Okay, so doon naman sa mga wala pa, so kung hindi nyo pa na-install, so hintayin na lang sa Facebook group. Ipopost ko dun yung link kung saan nyo pwede i-download yung Microsoft Visual Studio and then install nyo lang. So isasali ko na rin yung instruction on how to install the Microsoft Visual Studio. Okay, so let's start. So ang gagawin natin ngayon is yung sinasabi natin na Hello World program. So ito yun siya. So ito yung gagawin natin na program. Okay, so first, i-open natin yung Microsoft Visual Studio. I-click nyo lang yan, or kung wala dito, hanapin nyo lang dito sa menu yung Microsoft Visual Studio. Okay, then makikita nyo doon yung saan na ito. Okay, so click nyo lang yun. So after nyo click, ito yung lalabas. Ito yung magiging window natin. So basically, meron tayong main window. So first, tayo sa file. Bago yun, make sure na meron kayong folder. Meron kayong folder kung sa drive C, drive D, or kahit saan yun. At least, kumuha kayo ng folder para sa inyo. So dito sa akin, kumuha ko ng folder name na sample. Okay. So start tayo. Type new, then project. Okay. So, pipiliin natin is yung Microsoft Visual Studio C# or yung CHAS, yan yung sinasabi natin na Visual C#. So, usually, nandito lang yun siya sa install templates. So, kung sakali mo na hindi nyo nakikita dito yung Visual C#, hanapin nyo lang yung other languages, then doon nyo na siya makikita. Okay? So, pero dito sa case ko, nandoon na siya, pinakauna. So, yun na. Okay? The next, dito na area or dito na part, select nyo lang yung console application. Okay? Ito naman, is yung project name. Okay? So, magiging project name natin, since ang gagawin natin na program is yung Hello C# or Hello World program, so yun yung ilalagay natin. So ang ilalagay natin is Hello World. Okay. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng space, no? Okay, kung papansin niyo, automatic siya merong solutioning na Hello World. So hayaan nyo lang yun. Auto na yun siya. So dito naman yung location kung saan masisave or saan natin makikita yung gagawin natin ng project. So, kung hindi yan yung desire nyo na location, i-browse nyo lang. Then, hanapin nyo yung folder na gusto nyo. So, sa akin, sample ang folder doon kung gusto nyo i-save. Select lang. So, doon makikita nyo na. Okay. And click OK.
So, ito na yung main window ng Microsoft Visual Studio na C#. Okay. Paano nyo malalaman na C#? So, make sure C# yun. Kapag makita nyo dito, program.cs, ibig sabihin ng CS is yan yung C#. Yung program na yan, yung word na program, is yan yung class name. Okay, yun na yun siya. Yun na yung class name. Ito naman siya, namespace, hello world. Yun yung project natin. Yung hello world na ito. Okay? Itong static void main string arguments, ibig sabihin, kung ano yung nakapaloob dito under sa or between the open and close bracket, yun yung tatakbo, kadaran mo ng program mo, yun yung i-display or i-execute ng compiler. Okay, so start tayo. So, since console tayo, so dapat muna yung console. So, console. So, yun siya. So, kung lalabas na yung console dito agad, so, pwede nyo i-press yung tab sa keyboard. Then, tab. Right line. Okay. Depende sa inyo kung right line or yung right lang siya. So, mamaya ipapakita ko anong kaibahan ng right line sa right lang siya. Okay. So, sa case na to, right line naman. Okay. So, hindi pa yun siya tapos. So, run natin ito, walang display. So, para magkaroon ng display, yung sa loob ng open and close bracket, open and close parenthesis, lagyan natin yung dalawang double quote. Okay? Itong double quote na yan, kung ano yung nasa loob ng dalawang double quote, yun yung eksaktong mag-display doon sa output ng program. Okay. So, ilalagay natin hello world. Okay. Okay. So, kung save nyo dito or kung marami kayong ginawa, pwedeng ganito, save all. Okay. So, paano natin siya ipaparan or paano natin makita yung output ng gawa natin? Okay. So, meron ditong triangle na nakahiga. Ano yun siya, basta triangle yung color green. Pwede nyo yan i-press or i-click or press nyo lang sa keyboard yung F5. Okay? Or kung wala ito, kung in case na hindi nyo nakikita, punta lang kayo sa debug. And then meron doon start debugging. Okay? So, try natin. So, kung ako yung tatanungin dito, doon sa tutorial or doon sa module, hindi ito siya tatakbo or tatakbo siya mag-run, pero flash lang yun siya, parang sulyap lang. So, try natin. So, yun, nag-flash lang yun siya. So, hindi siya nag-stay na matagal. So, kung gusto natin mag-stay siya nung tagal, yung ikaw na mismo mag-close, dagdagan natin ng read line. Okay? Lagyan natin ng console. Ayun sa taas ng console. Depende sa inyo, pwedeng read key or read line. Sa akin, na-strict ko yung read line. So, pwede yun siya. Then, balikan natin run. So, yun na yung hello world. Okay. So, ganun lang yung hello world program sinasabi. Okay. So, i-try natin yung iba dito sa mga samples natin. Okay. Okay, then. Or ako na lang. Okay. Let's try natin. So, gagawa ako ng
simple program na which is mag-add ng dalawang kaibang integer number. So first, mag-declare ako ng variable int a or num1 is equal to, let's say, 15. Okay, tapos dito, int num2 is equal to 20. Okay, the next, lalagyan natin yung int sum. Okay, tapos dito na nalagdag int sum is equal to num1 plus num2. Okay, so ang purpose ng line nito is i-add natin yung num1 at num2. So ano yung num1? So ang value ng num1 is yung 15. Ang value naman ng num2 is yung 20. So itong int ito, short for integer. So integer, ibig sabihin ng integer, yun yung mga numbers na whole number. Ibig sabihin hindi siya tumatanggap ng mga numbers na with decimal. So kung naglagay ka dito ng 15.25, so ibig sabihin tatanggalin niya itong 0.25 at yung 15 lang ang kukunin niya. So kung papansin niyo, nag-error na siya kasi nga integer lang yung data type natin. Okay, so display natin yung sum nila, yung total. Okay. So dito, ang code natin is console.write line and then the sum is, so naglagay ko dito ng plus yung sum. Ibig sabihin ng plus, meron siyang purpose. Kung numeric yung lalagyan mo ng additional or yung plus symbol, i-add niya yung dalawang value na number kung numeric. Pero kung meron kang string dito, ibig sabihin ng string, yun yung mga words or yung mga pangalan ng tao or yun yung sinasabi natin na combination of characters and symbol. And then, plus yung sum. Ibig sabihin, yung the sum is, merong space, dadagdagan mo ng, dudugtungan mo siya ng value ng sum. So, ano yung value ng sum? Yung num1 plus num2. So, run natin. Na siya. The sum is 35. Okay. So, dun is ang pinakita lang ang kung papansin niyo is ang nag-display lang is the sum is 35. Okay, yun lang ang nag-display kasi nga yun lang yung meron kang right line. So, kung ano lang yung may right line, yun lang yung i-display niya. Okay. So, let's say gusto kong i-display yung value ng num1 and num2. So, copy ko na lang ito. Okay. Sa case na ito, right line gagamitin ko. First number is num.
Okay, run natin. Okay. So kung papansin niyo siya, the first number is 15, dumugtong yung the second number is 20, and then dumugtong yung the sum is 35. Okay. So ayusin ko lang. T yung nalagay ko instead of T. Okay. So kaya siya nagkaganon kasi ang ginamit natin dito sa una is right. Ang kaibahan ng right sa right line is kapag right line yung ginamit nyo, meron kang new line agad. So ibig sabihin, pag display ng the sum is, mag new line siya agad. Ibig sabihin, ano yung new line? So for example, ganito, para kang nag-enter. So meron ka ng new line dito. So ganun yung concept ng right sa new line. So kung gusto natin parang meron silang new line, pwede natin ilagay dyan. Pagkita natin yung right ng right line. Okay. Save. Then, so yun na siya. Okay. Just in case naman na let us say gusto ko itong the sum is 35, medyo malayo yung ano niya, distance. Pwede kayo magdagdag ng escape sequence na sinasabi. Okay, escape sequence. Or, pwede kayo maglagay ng dito. Lagyan nyo na siya ng ganyan. So, ibig sabihin, meron kang new line doon sa pagitan nito. So, medyo malayo. Output. So, yun siya. Yung space. Okay, so hanggang dyan na lang muna yun natin. So, magbantay-bantay lang sa natin sa Facebook group. So, anytime this week, pwede akong mag-post ng mga exercises. Okay. So, huwag kalimutan basahin yung module natin. So, especially kung dara doon sa mga may mga conversion ng numbers, nandiyan na siya. Okay.